Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2461 hanggang 2470. Nanatiling nanginginig sina Simeon at Carl sa hindi inaasahang pagkakataon ni Severin na maging isang immortal. Hindi napigilan ni Oscar na makahinga ng maluwag habang nasasaksihan niya ang kanyang mga disipulo na ligtas na umaalis mula sa kawalan. Bilang pinuno ng Grundy Uno Sect, lubos na alam ni Oscar ang mga panganib sa loob ng Starry Sky Battlespace, na, sa kabila ng lahat ng kaakit-akit na kayamanan at oportunidad, ay parang isang minahan na kumitil sa buhay ng maraming kababalaghan sa buong Blue Realm. Ang isang kababalaghan na hindi lumago habang nasa loob nito ay hindi kailanman maituturing na isang kababalaghan, at si Oscar ay nakaranas ng napakaraming pagkakataon kung saan ang mga magagandang talento ay natapos ng wala sa oras. Ang pagbabalik ng kanyang tatlong nangungunang kababalaghan ay nagdulot ng ginhawa, at dahil ligtas na kababalaghan ang 2 sa 3 sa mga kababalaghan ng kanyang sect, ang Grundy Uno Sect ay lumitaw na medyo malakas kumpara sa iba tulad ng Pure Void at Marver sects, na nagpadala ng 2 disipulo ngunit isa lamang ang natanggap pabalik. Si Jason, ang pinuno ng Dayform Sect, ay nagbahagi ng katulad na damdamin. Si Simeon, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at isang pambihirang talento, ay nakaakyat na sa level 2 Paragon sa murang edad. Hindi matiis ni Jason ang isipin na mawawala ang kanyang anak sa Starry Sky Battlespace, at labis siyang naginhawahan nang makitang ligtas si Simeon. Lalong lumaki ang kanyang pagmamalaki nang mapansin niya na ang tagumpay ng kanyang anak ay papalapit na sa level 3 Paragon. Ang isang tagumpay ay usapin na lamang ng panahon. Ang galing ng ginawa mo. Magaling. Tinapik ni Jason si Simeon sa likod at pinuri ang pag-unlad ng binata. Sa kabilang banda, napansin din ni Oscar ang pagbuti ng nagawa ni Carl sa kanilang paglalakbay. Maingat niyang hinaplos ang kanyang balbas at pinuri ang pag-unlad ni Carl. Natutuwa akong makita na malapit ka nang maabot ang level 3 Paragon. Sigurado akong malaki ang nakinabang sa biyaheng ito. Sa 3 disipulong ipinadala ng Grundy Uno Sect, 2 ang ligtas na nakalabas. Ang mga natamo ni Spencer at Carl sa Starry Sky Battlespace ay nagpataas ng kanilang antas, kaya't siniguro ang kanilang magandang kinabukasan. Totoo ito lalo na kung nakakuha sila ng anumang kayamanan sa kanilang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, sa gitna ng mga papuri at pagdiriwang, hindi maiwasan ni Simeon at Carl na makaramdam ng pagkahumaling sa kahangahangang tagumpay ni Severin. Bagamat kapansin-pansin ang kanilang sariling mga natamo, wala silang gaanong halaga kumpara sa nagawang maging immortal ni Severin. Pinilit ni Simeon na ipaalam sa lahat kung paano nakatagpo ni Severin ang asensya ng True Immortal, ngunit sa huli ay nanatiling tahimik siya dahil sa pag-aatubili na pahinain ang kagalakan ng kanyang ama. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang lumiit ang portal sa tuktok ng bundok. Pinagmasdan ni Roman ng Pure Void Sect nang may pangamba ang isa sa kanyang mga disipulo na hindi lumabas. Dahil lumiliit ang portal, halos tiyak na sinalanta ni Soren ang isang malas na kapalaran. Bumuntong hininga si Roman at sinabing, walang sino man ang maaaring magdikta ng tadhana. Gayun din, dumilim ang kalooban ni Oscar nang hindi lumitaw si Severin kahit na malapit nang magsara ang portal. Si Severin ang kanyang pinakamaaasam na disipulo, at natatakot siyang isipin na maaaring may nangyari. Ang nakakabahalang posibilidad ay mabigat na nakaaapekto sa puso ni Oscar. Malaki ang kanyang pagsisikap na ibinuhos kay Severin at mataas ang kanyang inaasahan para dito. Ang pagkapanalo ng unang pwesto sa kompetisyon ay nagangat kay Severin sa ranggo ng Preparatory Disciple sa Grundy Uno Sacred Land ng Midland, na siyang garantiya ng kanyang pagpasok. Dahil dito, tila walang hanggan ang potensyal ni Severin at hindi na limitado sa mga limitasyon ni South Sky. Sandali na lamang bago siya magbago mula sa isang maliit na isda patungo sa isang peteng. Naapektuhan ang optimismo ni Oscar nang hindi pa lumalabas si Severin mula sa Starry Sky Battlespace. Nagsimula siyang matakot na baka may nangyari ng pinakamasama. Matapos mapansin ang pagkabalisa ni Oscar, napansin din ng mga tao mula sa ibang mga paksayon tulad nina Jason, Louis, at Cicely ang pagkawala ni Severin. Bakit hindi pa lumalabas ang disipulo mo ng Grundy Uno Sect? May nangyari kayang mga sakuna? Nakangisi na tanong ni Jason.
Tila lahat ng senyales ay nagpapahiwatig ng posibilidad na nasa panganib si Severin. Inisip ni Jason na sina Simeon at Tobias ay nagtagumpay sa pagkitol ng buhay ni Severin sa loob ng larangan ng digmaan. Wala nang ibang paliwanag kung bakit hindi iyon ang nangyari. May pagmamalaking ekspresyon si Lewis habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bagamat hindi naman ganoon kalaki ang alitan sa pagitan ng mga Steele at ni Severin, ang suporta ni Simeon, lalo na ang Perigon Hood Pill na ibinigay kay Tobias, ay naging instrumento upang makinabang si Tobias sa pakikipagsapalaran. Walang kinikimkim na kalungkutan si Lewis para sa posibleng pagkamatay ni Severin. Para sa kanya, ang kayabangan at mga nakaraang aksyon ni Severin, lalo na ang pakikipaglaban sa supling ng mga Gar, ay sumire sa balanse sa loob ng South Sky. Ang pag-alis kay Severin ay kinakailangan upang pangalagaan ang katatagan ni South Sky at matiyak ang kaligtasan ng mga Steele. Isang bagay ang pumasok sa isip niya, at naglagay siya ng sarcasmo sa kanyang mga salita habang sinasabi niya ito. Nagtataka ako kung bakit hindi pa lumalabas si Severin, Oscar. Para sa akin, parang nahulog na si Severin sa kamay ng isang mahiwagang nilalang. Kalmadong tugon ni Oscar. Nananatiling bukas ang kawalan, kaya't napakaaga pa para isipin ang kapalaran ni Severin. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng mapang-uyam na tawanan mula sa mga nakapalibot na Perigon. Pinasigla ito ni Jason at ipinahiwatig. Ang iyong disipulo ay palaging mayabang. Nasanay na siya sa kayabangan sa loob ng South Sky dahil sa kanyang talento. Ang Starry Sky Battlefield ay isang pagtitipon ng mga kababalaghan mula sa Blue Realm. Marahil ay naprovoke lang niya ang maling tao. Sa palagay ni Jason, hindi maaaring lumabas ng ganoon katagal si Severin mula sa portal, at ang pinakamakatwirang conclusion ay namatay na siya. Wala siyang pakialam kung paano namatay si Severin. Gaya ng nabanggit niya, tinipon ng Starry Sky Battlespace ang mga kababalaghan ng mga pangunahing puwersa sa loob ng Blue Realm. Palaging may mas malalaking talento na higit pa sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagiging tanyag sa South Sky at reputasyon bilang isang walang kapantay na kababalaghan, maaaring isa lamang siyang maliit na butil sa paningin ng iba pang mga kababalaghan sa loob ng Starry Sky Battlefield. Lahat maliban kay Oscar at sa Grundy Uno Sect ay makakamit hanggat namatay si Severin, at iyon ang isang bagay na inaabangan nina Jason at ng iba pa. Habang nakikinig si Oscar sa mga sinabi ng lahat, bigla siyang umiling at tumanggi na maniwala na magwawakas si Severin sa Starry Sky Battlespace. Alam ni Oscar kung gaano kalakas si Severin, bilang isang taong kayang makipaglaban sa isang kalaban na 2 antas ang taas, ang pagkakaroon ng proteksyon na alindog na ibinigay sa kanya ni Oscar ay magbibigay daan sa kanya upang mabuhay kahit laban sa isang level 7 Perigon mula sa iba pang mga pangunahing puwersang iyon. Hindi ako naniniwala na namatay na si Severin. Pahayag ni Oscar, ang kanyang paniniwala ay hindi natitinag. Sa oras na ito, tumayo si Roman ng Pure Void Sect at hinalo siya. Tumayo ka, Oscar. Sigurado akong napansin mo na ang ating Pure Void Sect ay nawalan din ng isang kahanga-hangang nilalang. Ang kanyang pinakamaasahan na disipulo, si Soren, na ipinanganak na isang swordsman, ay hindi pa rin sumipot. Sa paligid, nagpaabot ng pakikiramay si Cicely ng Marver Sect kay Oscar. Taos-puso ang aking pakikiramay. Sa tuktok ng bundok, unti-unting nagsara ang portal, at walang inaasahang lalabas mula sa kailaliman nito anumang oras sa lalong madaling panahon. Batay sa kanyang pagtatansya, kapansin-pansing mataas ang posibilidad ng pagkamatay ni Severin. Nang makita ni Oscar ang matibay na paniniwala sa pagbagsak ni Severin sa mga naroon, maging si Oscar ay naimpluwensyahan ng kanilang mga sinabi. Inamin niya na sina Roman at ang iba pa ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Ang mga kababalaghan na pumasok sa Starry Sky Battlespace ay kumakatawan sa tugatog ng kapangyarihan sa Blue Realm, na ipinagmamalaki ang mga figure tulad ng mga Perigon Heirs at Divine Heirs. Sa South Sky, si Severin ay nakatayo bilang isa sa pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Gayunpaman, ang kanyang katayuan sa Starry Sky Battlespace ay hindi pa tiyak. Maaari kayang namatay si Severin. Malungkot na nag-isip si Oscar. Tila lalong mahirap tanggapin ang sitwasyon. Sinulyapan ni Jason ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Oscar ng may kasiyahan.
Dahil sa kung paano nasakop ng matuwid na Grundy Uno sect ang Dayform sect, ang muling pagkabuhay ni Severin ay isang dagok sa kanilang pangangibabaw. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang maselyuhan ang kapalaran ni Severin sa loob ng mga hangganan ng Starry Sky Battlespace. Habang tahimik na nagsasaya si Jason, nakita niya ang masalimuot na ekspresyon ni Simeon. Para bang tinitingnan siya ni Simeon ng may pandidiri at pangungutya. Nang mapansin niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang anak, kumunat ang noo ni Jason at nagtanong. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sinasabi mo ba na may pagkakataon pa ring makabalik si Severin ng buhay? Tumanggaw si Simeon bilang tugon. Pinigilan niya ang kaguluhan sa kanyang puso at pinagnalit ang kanyang mga ngipin. Oo, habang pinag-uusapan ni na Oscar at ng iba pa ang kapalaran ni Severin, nanatiling hindi makapaniwala si Simeon at ang mga nakakaalam. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, narinig nilang pinag-uusapan ng mga pinuno ng sekta kung buhay pa ba si Severin. Kasunod ng pagbubunyag ni Simeon, nawalan ng malay si Jason. Hindi niya maisip kung paano pa nakakalabas si Severin mula sa nagsasara na kawalan sa Starry Sky Battlespace gayong malapit nang magsara ang portal. Nakiisa sa kanyang pagkagulat ang mga kalapit na pinuno ng sekta, at wala nang iba pa kundi si Oscar. Ang pagkarinig sa sinabi ni Simeon ay nagbigay kay Oscar ng bagong kumpiyansa. Tila nilinaw ng mga salita ni Simeon na buhay pa si Severin. Matapos magising, hindi nag-aksaya ng oras si Oscar sa paghahanap ng mga sagot kina Carl at Spencer. Anong nangyari doon? Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Carl, kabilang ang hinanakit, inggit, at selos, habang nakatingin siya sa mapang asar na titig ni Oscar. Sa huli, bumuntong hininga siya at sinabi ang totoo. Nakuha ni Severin ang pagkakataong maging isang immortal. Malamang ay naglalaan na siya ngayon ng oras para maunawaan ang asensya ng true immortal sa loob niya. Isang bugzo ng gulat ang bumalot sa karamihan nang malaman nila ang ginawa ni Severin. Ano? Hindi makapaniwala si Oscar. Nakanganga ang kanyang bibig, at hindi makapaniwalang nakatitig kina Carl at Spencer. Sa sandaling iyon, tumanggaw si Spencer bilang pagsang-ayon at pagkumpirma. Tama ang narinig mo sa kanya. Dahil sa kumpirmasyong iyon, hindi na napigilan ng mga Royal Paragon na naroon ang kanilang pagkamangha. Nahirapan si Jason na tanggapin ang revelasyon na iyon. Inakala niya ang pagkamatay ni Severin matapos ang pagkabigo nitong lumabas mula sa Starry Sky Battlespace, ngunit ang katotohanan ay hindi. Mas malala ito kaysa sa una niyang inaakala, dahil sinabihan siyang nakuha na ni Severin ang pagkakataon. Umiling siya ng malakas, at nanlaki ang kanyang mga mata na halos lumuwa na. Imposible. Napakaraming kababalaghan ang nag-aagawan niyan sa loob ng Starry Sky Battlespace. Paano ito nakuha ni Severin? Sumulyap si Roman kina Simeon at Carl bago mahigpit na nagbabala. Hindi ito ang oras para sa biro. Pakipaliwanag naman kung paano nangyari iyon. Sa tabi niya, nanlaki ang matatalim na mata ni Cicely sa gulat at hindi makapaniwala. Bago pa niya maipahayag ang kanyang iniisip, tumayo ang kanyang disipulong si Callie at sinabing, nasaksihan na nating lahat ito mismo. Si Severin ang nabigyan ng pagkakataong maging isang immortal. Sa wakas ay inamin ni Cicely ang katotohanan ng bagay na ito matapos lumabas si Callie at patunayan ito. Tulad ni Jason, siya ay natulala at hindi mapigilan ang kanyang hindi makapaniwala. Ano? Ang balita ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat ng mga Royal Paragon. Naniniwala sila na si Severin ay namatay sa loob ng Starry Sky Battlespace, ngunit sinabihan sila na ang kanyang paglitaw ay medyo naantala dahil sa pagtanggap ng asensya ng True Immortal. Sina Jason at Louis, na parehong itinuring si Severin bilang isang tinak sa kanilang tagiliran, ay nahihirapang tanggapin ang katotohanan. Sa pamamagitan ng salaysay ni Callie, sinabihan si Jason na pinili ng asensya ng True Immortal na pumasok kay Severin. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang galit at sumigaw. Mga sumpa! Paano siya napakaswerte? Agad na dumampi ang panghihinayang sa kanyang puso, at ikinalungkot niya ang kanyang pagkaiabigang mahikayat si Severin na sumali sa Dayform sect nang magkaroon siya ng pagkakataon sa sagradong lawa. Hindi lang siya ang nakaramdam ng ganoon. Si Roman,
na may Royal Paragon aura na nakapalibot sa kanya, ay malinaw na nagugulo. Gulong-gulo ang kanyang emosyon kaya hindi niya napansin ang epekto ng kanyang aura sa nakapalibot na lugar. Mayroon siyang mapait na ngiti, at hiniling niya na sampelan na lang ang sarili sa mukha ng ilang beses para mapagtanto nito kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Kung alam ko lang na magkakaroon ng ganitong pagkakataon si Severin, isugal ko na sana ang lahat sa sagradong lawa para lang tanggapin siya bilang aking disipulo. Nakatayo sa tabi niya si Cicely na may malungkot na ngiti. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit sina Callie, Carl, at ang iba pa ay may ganoong kalungkot na ekspresyon. Bagamat marami ang nagpupumilit para sa pagkakataong ito, ipinagkaloob ito kay Severin nang hindi kinakailangang magsikap. Sino man sa kanilang kalagayan ay malulungkot sa pagkakaibang iyon. Nagtampo si Cicely, at hindi niya mapigilan ang sarili na lubos na pagsisihan ang kanyang desisyon na hindi tanggapin si Severin. Ang pagkakataong ito ay may napakalaking implikasyon. Kung makakalabas si Severin ng walang pinsala, hindi kalabisan na sabihin na halos tiyak na susundan niya ang mga yapot ng misteryosong cultivator na iyon mula sa nakalipas na mga siglo at magiging isang immortal. Sa pagkakaroon ng ganitong disipulo, marahil ang kanyang Marver sect ay maaaring umakyat at maging isang bagong sagradong lupain sa hinaharap. Samantala, ang mga individual na higit na nababagabag sa revelasyon na iyon ay sina Jason at Louis. Naniniwala sila na si Severin ay napatay, ngunit nalaman na ang kanyang paglitaw ay naantala dahil sa pagtanggap ng asensya ng True Immortal. Higit sa lahat, nahirapan silang tanggapin ang katotohanang si Severin, ang kanilang pangunahing kaaway, ang siyang nabigyan ng pagkakataong iyon. Ang batang ito ay may natatanging talento sa mga nakababatang henerasyon sa South Sky. Ngayong mayroon na siyang pagkakataong umakyat sa immortalidad, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Namumula ang mukha ni Jason habang iniisip niya. Kung hindi sila naging magkaaway ni Severin, baka pagsisihan lang niya ito tulad ni Roman at ng iba pa. Pinagsisihan nila na hindi isinama si Severin bilang disipulo sa sagradong lawa. Gayunpaman, ngayong nag-away na sina Dayform Sect at Severin, medyo nabalisa si Jason tungkol sa hinaharap. Bagamat nagsisisi siya, mayroon din siyang walang hanggang balak na pumatay. Natatakot si Jason na babalik si Severin upang maghiganti kapag lumaki na siya sa hinaharap. Kailangang maagapan ang banta. Itinaas ni Jason ang kanyang ulo at tumingin kay Louis sa tabi niya, bahagyang naninangkit ang kanyang mga mata, at nagsimulang makipag-usap sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Sa oras na ito, hindi pa nakakabawi si Louis mula sa balita, ngunit ang boses ni Jason ay lumitaw sa kanyang isipan. Maya-maya, tumingin si Louis kay Jason nang may mga matang nakamamatay, at bahagyang tumango. Matigas ang kanyang tingin, at ang kanyang ekspresyon ay tila ba nakapagdesisyon na siya. Paano kung mabigyan ka ng pagkakataong maging immortal, basta't mapahamak ka bago ka lumaki, hindi ako naniniwalang kaya mong baligtarin ang mundo. Lumapit lang si Jason sa kanya para pag-usapan ang mga susunod na hakbang sa pakikitungo kay Severin. Nadama ni Louis na tama si Jason, at ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga krisis sa hinaharap ay ang pagtigil sa mga ito ng maaga. Nagkaroon din ng alitan ang mga Steel at si Severin dati. Walang nakakasiguro na hindi maghihiganti si Severin dito kapag lumaki na siya. Nadama ni Louis na malamang nagagawin ito ni Severin, batay sa kanyang pag-uugali at pagkatao. Kaya naman, pumayag siya sa paanyaya ni Jason. Samantala, sa Grundy Uno Sacred Land, sa Middle Bridge. Ang mga talon ay parang Milky Way na nakasabit ng patiwarik sa kalangitan, at ang mga nakapalibot na pavilion ay mukhang kahanga-hanga, ito ay isang marilag na tanawin. Ang mga tuktok ng bundok ay naglalabas ng mga ilaw ng diwata, nagniningning, at may pambihirang aura. Mayroong kinang ng lilang liwanag na nananatili sa kalangitan, mga crane na sumasayaw sa himpapawid, mga sora na tumatakbo sa lupa, at mga hayop na tumatakbo sa paligid, na lumilikha ng isang mapayapang tanawin. Sa malaking bulwagan ng Grundy Uno Sacred Land, may isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na natatakpan ng araw at buwan. Pilak ang kanyang buhok, at malakas ang kanyang espiritu, nakaupo sa Grand Preceptor Throne. Ang tao ay may aura ng mahabang buhay,
at ang kanyang mga mata ay parang araw at buwan sa kalangitan, na may pilosopiya ng kawalang hanggan na dumadaloy sa mga ito. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na nakakatakot, na nagpaparamdam sa mga tao na parang isang langgam na nakaharap sa langit at lupa at hindi nangangahas na tumangala. Ang matandang lalaki na nakaupo sa Grand Preceptor Throne ay walang iba kundi ang kasalukuyang Grand Preceptor ng Grundy Uno Sacred Land, si Saint Amethyst Shadow. Bukod sa Saint Amethyst Shadow, may ilang matatandang nakaupo sa magkabilang gilid niya. Halos bawat isa sa mga matatandang ito ay isang makapangyarihang tao sa kaharian ng Supreme Paragon. Sa isang hininga lamang, maaari silang tumawid ng 3,000 milya, at sa isang yabag ng paa, maaari nilang yanijin ang lupain ng 1,000 milya ang layo. Sa malaking bulwagan, isinalaysay ni Francis ang kwento ng Starry Sky Battlespace nang may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinadya ni Francis na banggitin sina Gresham at ang iba pa sa Primordial Sacred Land lalo na nang ang pagkakataong maging immortal ay ibinigay kay Severin sa huli. Matapos makinig sa kwento ni Francis, si Amethyst, na nakaupo sa trono, ay tumawa ng malakas. Mukhang swerte tayo sa Grundy Uno Sacred Land. Ang isang disipulo lamang mula sa isang nasasakupang puwersa ay maaaring makakuha ng atensyon ng True Immortal Essence. Bagamat napakaraming Saintman at Diyos sa buong Blue Realm, wala ni isa sa kanila ang lumaban para sa patak na iyon ng True Immortal Essence. Sa huli, ito ay inagaw ng isang hindi kilalang maliit na lalaki. Gayunpaman, matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Severin, ang mukha ni Saint Amethyst ay namula sa isang ngiti. Pagkatapos tumawa, ilang matatanda sa tabi niya ang nagsimulang mag-usap. Grand Preceptor, sa palagay ko dapat tayong magplano ng maaga. Ang iba pang mga sekta ng sagradong lupain ay tiyak na hindi susuko kapag alam nilang nakakuha na si Severin ng pagkakataong umakyat sa immortalidad. Marahil ay nagpadala na sila ng mga tao upang tugisin siya sa oras na ito. Tama iyan, ang isang kababalaghan na hindi pa lumaki ay hindi maituturing na isang kababalaghan. Tayo, ang Grundy Uno Sacred Land, ay dapat protektahan ang batang ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang paggawa ng masama sa kanya ng ibang sekta ng sagradong lupain. Nagsimulang mag-usap ang ilang elder sa paligid niya. Bagamat si Severin ay isa lamang disipulo ng Grundy Uno Sect, isang nasasakupang puwersa ng Grundy Uno Sacred Land, nakakuha na siya ng karapatan na pumunta sa Middlebridge at maging disipulo ng Sacred Land. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong maging immortal, natural na mas pahahalagahan siya ng mga elder. Nang marinig ito ni Saint Amethyst Shadow, naunawaan niya na may katuturan ang sinabi ng mga elder sa paligid niya. Sa partikular, nalaman niya mula kay Francis na ang tagapagmana ng Paragon, si Gresham, ng Primordial Sacred Land ay nakipaglaban sa Jade Pond Lady Saint, si Raven. Isinakripisyo rin ni Gresham ang metal-armored divine soldiers ng Primordial Sacred Land. Sa huli, ang pagkakataong maging immortal ay napunta kay Severin. Kung si Saint Amethyst mismo, tiyak na hindi niya ito matatanggap. Nakikipaglaban si Gresham sa buhay at kamatayan, ngunit sa wakas ay nakita niya ang magandang resulta patungo sa pagkamit ng immortalidad, ngunit sa huli ay ibinigay niya ito sa iba. Ngayong nakabalik na sila sa Blue Realm, maaaring hindi na mapigilan ng mga kababalaghan na iyon ang kanilang galit at handa nang patayin si Severin anumang oras. Matapos mag-isip, ngumiti at tumanggo si Saint Amethyst Shadow. Sinong elder ang handang pumunta sa South Sky at personal na samahan ang taong ito pabalik sa ating sagradong lupain? Pagkasabi niya noon, agad na umalangaw-ngaw ang ilang boses. Supreme Lord, handa po akong sumama. Isa akong level 5 Supreme Paragon, kaya kong protektahan ang batang iyon. Supreme Lord, kilala ko si Oscar, at plano ko sanang pumunta sa South Sky para muling buhayin ang dating pagkakaibigan. Bakit hindi ko nalang ibigay sa akin ang trabahong ito? Maraming elder mula sa sagradong lupain ang sabay-sabay na nagsalita, at tila lahat sila ay gustong pumunta. Nang marinig ito ni Saint Amethyst, napangiti siya. Ngayon ay nagkaroon na si Severin ng pagkakataong umakyat sa immortalidad. Ayon sa mga kababalaghan na nakakuha ng True Immortal Essence, maaaring kaya niyang umakyat sa immortalidad sa loob ng wala pang 100 taon.
Ang dahilan kung bakit maraming Elder ang nagpaligsahan para sa utos na ito upang pumunta sa South Sky ay natural lamang dahil gusto nilang mas magpakita kay Severin at sikaping may sama siya sa kanilang sariling sekta. Kapag naging immortal si Severin sa hinaharap, mabibigyan niya sila ng gabay. Naunawaan ni Saint Amethyst ang iniisip ng mga Elder. Ngumiti siya at sinabing, dahil gusto ng lahat na pumunta, ako na lang ang. Bago siya natapos, isang matandang lalaki na may kulay pilak na buhok at luma na ang mukha ang nagsalita sa matatag na boses. Supreme Lord, ako na ang bahala sa gawaing ito. Biglang natahimik ang mga Elder sa paligid niya at mabilis na nawalan ng pag-asa. Dahil ang matandang ito ay si Renold Lay, ang Great Elder ng Grandi Uno Sacred Land. Taglay niya ang cultivation ng Level 8 Supreme Paragon, at ang kanyang lakas ay mas mababa lamang kaysa kay Saint Amethyst Shadow. Nang makita ito ni Saint Amethyst Shadow, bahagyang nagulat siya at sinabing, "Oh, Great Elder, natutokso ka rin ba?" Ngumiti si Renold at hinaplos ang balbas sa baba nito, at seryosong sinabi, "Gusto ko ring makita kung anong mga kwalifikasyon mayroon ang batang lalaki na maaaring makaakit sa immortal fate na pumasok sa kanyang katawan." Sandali munang tumigil ang Great Elder bago muling nagsalita. Bukod pa rito, pinaghihinalaan ko na may isang true immortal essence daan-daang taon na ang nakalilipas na naglatag ng isang setup sa Starry Sky Battle Space, kaya gusto ko itong makita mismo ng aking mga mata. Nakangiting sabi ni Saint Amethyst Shadow. Dahil gusto mong pumunta, tutulungan kita. Ang Great Elder ang bahala sa biyaheng ito papuntang South Sky. Tumanggo si Renold. Sa sumunod na sandali, nawala ang kanyang figure sa bulwagan. Sa walang katapusang kawalan, nakaupo si Severin nang nakakross ang mga paa. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng dumadagandong na pilosopiya at makalangit na liwanag. Mukha siyang isang sinaunang immortal na lumabas mula sa magulong kawalan. Matapos ganap na sumuko sa True Immortal Essence, nagkaroon si Severin ng ilang paunang impresyon at mga natamo sa mga prinsipyo ng batas sa dugong immortal na ito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang madilim na mga mata, na direktang tumagos sa nakapalibot na kawalan. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang kaliwanagan, iminulat ni Severin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang sarili at natagpuan na ang kanyang katawan ay pinakintab at may pag-asa. Siya ay napakalakas na kaya pa niyang talunin ang mababanggas na hayop ng sinaunang mundo. Ngayon, kahit na ang kanyang cultivation ay nasa level 4 Paragon pa lamang, hindi pa siya nakakarating sa level 5 Paragon. Gayunpaman, pagkatapos pinuhin ang True Immortal Essence, nakaramdam siya ng biglaang kaliwanagan tungkol sa mga prinsipyo ng langit at lupa. Hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan ang tumaas, naramdaman din niya ang pagbara ng kanyang kaharian. Basta't bumalik siya sa South Sky, naisip ni Severin na maaari niyang marating ang level 7 Paragon sa loob lamang ng 7 o 8 araw. Habang iniisip ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tunay ngang kahanga-hanga ang True Immortal Essence. Kaya kung magdulot ng mga pagbabago sa langit at lupa sa pamamagitan lamang ng pagpino nito at pagtatatag ng isang koneksyon. Pinapabilis pa nito ang pagpapakita ng mga banal na kadena ng kaayusan. Pagkatapos magsalita, dahan-daang tumayo si Severin, ibinuka ang kanyang mga kamay, at hinayaan siyang paligiran ng kapangyarihan ng kawalan. Ngayong pino na ang True Immortal Essence, kailangan na lang niyang maunawaan ang mga prinsipyo ng batas sa hinaharap, kung ito man ay pagsipsip nito o pagkumpirma ng daanan. Total, ang Starry Sky Battle Space ay sarado na, at walang saysay na manatili. Malaking dami ng kapangyarihan ng bituin ang nakabalot dito, na hinaluan ng kapangyarihan ng nakapalibot na kawalan. Sa isang iglap, isang 10 talampakang taas na daanan ng kawalan ang tumagos at lumitaw sa harap ni Severin. Nang makita ito ni Severin, pumasok siya. Kaagad pagkatapos, ang liwanag ng kawalang hanggan ay tumama sa kanya, ini-teleport siya pabalik sa Blue Realm at pabalik sa South Sky. Habang pababa, muling nakita ni Severin ang buong Blue Realm. Nakita niya na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay napakaliit at ang langit ay napakalawak.
Nagtaka si Severin na marahil ang mga tunay na immortal lamang ang makakakita ng ganitong tanawin sa lahat ng oras. Pagkatapos huminga ng malalim, mariin niyang sinabi. Magiging immortal ako. Sa pamamagitan lamang ng pagiging immortal ko maa-appreciate ang ganitong tanawin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumitaw ang anino ni South Sky sa paningin ni Severin. Maya-maya, bumaba ang mga bituin, ang butas sa tuktok ng bundok ay kuminang ng maliwanag, halos sarado. Kaagad pagkatapos, isang figure, na babalot ng liwanag ng kawalang hanggan ng mga bituin, ang lumabas. Si Oscar, na hindi kalayuan, ay labis na natuwa nang makita niya ito. Hahaha. Severin, tama nga ang pag-asa ko sa'yo. Si Louis, na matagal nang naghihintay, ay sumulyap kay Jason. Tumango ang dalawa sa isa't isa at direktang kumilos. Si Louis ang unang kumilos. Ang kanyang katawan ay parang kidlat, na sumusugod patungo kay Severin sa isang iglap. Ang aura ng Royal Paragon sa kanyang katawan ay agad na pumuno sa isang lugar na libu-libong milya ang layo. Halos kalahati ng kalangitan ng South Sky ay biglang dumilim sa sandaling ito, na parang galit ang Diyos. Si Oscar, na sa una ay sumilay sa tuwa, ay agad na naging matamlay, at sumigaw. Louis, ano ba ang sinusubukan mong gawin? Pagkatapos ay tumayo si Oscar, planong harangin si Louis. Gayunpaman, sa sandaling ito, naghihintay si Jason ng pagkakataon. Sinabi niya nang may ngisi sa mukha. Burton, kaibigan ko, narito ako para makilala ka at matutunan ang iyong mga tuso at mapanlinlang na mga pukana. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang aura ng level 5 Paragon kay Jason. Ang nakakatakot na aura ay naging sanhi ng pagguho at pagbitak ng nakapalibot na lupa, at ang shockwave ay nagwasak ng tontoneladang malalaking bato. Sa oras na ito, hindi pa rin maintindihan ni Oscar ang nangyari. May namumula niyang mga mata, galit niyang sabi. Nakikita kong naghahanap ka ng kamatayan, at naglakas loob kang kumilos laban sa aking disipulo ng Grundy Uno Sect. Si Severin ay isa ng disipulo ng Grundy Uno Sacred Land. Kung maglalakas loob kang dakpin siya, magagarantiya ko na ang Dayform Sect at ang mga Steel ay mamamatay ng walang libingan. Hindi inaasahan ni Oscar ang biglaang pagbabante ni Jason. Total, karaniwan ang binabati muna ng lahat ang mga tao bago susubok ang lumapit. Ito ang True Immortal Essence, sapat na para matiyak na hindi aabutin ng mahigit 100 taon si Severin para makaakyat sa immortalidad. Ngayon, sa halip na subukang lumapit, plano ni Jason na patayin siya. Tila isang kalokohang desisyon ito para kay Roman. Matapos marinig ni Jason ang mga sinabi ni Oscar, ngumiti siya ng malamig at sinabing, hahaha. Hindi lang ang Dayform Sect ko ang gustong manggulo kay Severin ngayon. Nakasakit na ang batang ito ng ilang sagradong lupain nang hindi alam kung gaano kataas ang kalangitan. Tinutulungan ko talaga silang lutusin ang problema. Nang marinig ito, nagalit si Oscar. Hindi siya masyadong nagsalita, at direktang nag-alok ng isang dakot ng mga dekalidad na espiritual na kayamanan na kumikinang sa pulang ilaw. Sa kabilang banda, si Severin ay kalalabas lang ng daanan ng kawalan. Bago pa niya mabati si Oscar, bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na nakamamatay na aura na direktang sumalubong sa kanya. Kaagad pagkatapos, mayroong isang nakakatakot na aura ng Royal Paragon na sumusugod sa kanya na parang alon, at ang kanyang katawan ay parang pinigilan ng isang malaking bundok. Nabalik siya sa kanyang katinoan at nakita si Louis, ang pinuno ng mga Steel, na sumusugod sa kanya ng may ngiting nakaukit sa kanyang mukha. Hindi. Naramdaman ni Severin ang panganib. Nang walang pag-aatubili, inilabas niya ang Sky Soil Zenith, ang Green Light Shield, at ang talisman ng Royal Paragon. Si Louis, na malapit na sa kanya, ay may paghamak na sabi. Paano mo ipinagmamalaki ang iyong maliit na mga panlilinlang sa pagtatanggol ng espiritual na kayamanan sa harap ko, isang Royal Paragon? Pagkasabi niya nito, itinaas niya ang kanyang kamao at itinapat ito sa Sky Soil Zenith. Sa isang suntok lang, pinalipad ni Louis ang Sky Soil Zenith. May marka ng kamao sa walang talo na Sky Soil Zenith, at lumitaw ang mga makakapal na bitek.
Nagniningning ito ngayon sa napakahinang liwanag, na parang anumang oras ay mababasag. Ang natitirang sinag ng kamao ay nanatiling walang tigil, at agad na winasak ang green light shield. Ang green light shield, na may superior na kalidad, ay hindi man lang gumanti bago ito tuluyang nag-iba. Kaagad pagkatapos, sumabog ang mga sinag ng liwanag mula sa anting-anting ng Royal Paragon na sumilong kay Severin. Ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa ay pumasok, mabilis na bumuo ng isang pananggalang na kalasag at hinaranggan ang natitirang sinag ng kamao. Nang makita ang kanyang sarili na muntik nang makaligtas, ang puso ni Severin ay tumitibok ng malakas. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng patuloy na takot. Gayunpaman, sa susunod na segundo, muling sumulong si Luis. Sa pagkakataong ito, ang lakas ng kanyang suntok ay mas malakas pa kaysa dati. Agad na lumitaw ang mga makakapal na balahibo sa balat ni Severin nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ng kamatayan sa sinag ng kamao. Namumula ang mga mata ni Oscar, at umungal siya na parang leon na baliw. Nararapat kang mamatay. Nang tatama na sana ang sinag ng kamao kay Severin, biglang tumigas ang nakapalibot na espasyo. Isang boses na may malamig na tono, parang tunog ng mga piraso ng buto na nagkikiskisan sa isa't isa, ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang tapang mo para patayin ang disipulo ko. Habang bumabagsak ang mga salita, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa hindi bababa sa 100 milya ng nakapalibot na lugar na parang alon. Kaagad pagkatapos, isang puwang na ilang talampakan ang taas ang biglang lumitaw sa matigas na espasyo. Isang pilak puting barkong pangyaman ang lumitaw mula sa puwang sa kalawakan. Ang barkong pangyaman na ito ay hindi gaanong kalakihan. Nakatayo sa proa ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na may mga disenyo ng araw, buwan, bituin at mapalad na mga ulap na bordado dito. Ang lalaking ito ay mga 60 taong gulang, may pilak na buhok at puno ng enerhiya. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Rinold, ang dakilang elder ng Grandi Uno Sacred Land. Sa pangunahing bulwagan ng Sacred Land Sect, matapos malaman na si Severin ay nakakuha ng immortalidad, humingi siya ng utos kay Saint Amethyst Shadow na pumunta sa South Sky upang protektahan si Severin. Umalis siya mula sa Grandi Uno Sacred Land. Kinuha niya ang Great Void Teleportation Formation na sumasaklaw sa daan-daang libong milya, at nakarating sa South Sky sa isang iglap lamang. Pagdating sa South Sky, pinakawalan ni Rinold ang kanyang espiritual na kamalayan, at hinanap ang matitirahan mula sa Starry Sky Battle Space upang bumalik sa South Sky. Naramdaman niya ang eksena kung saan kumikilos sina Jason at Luis, kaya agad niyang sinira ang espasyo ng walang pag-aaksaya ng oras. Mabuti na lang at dumating siya sa oras, at walang nangyari kay Severin. Si Rinold, na nagmamaneho ng isang makulay na barko ng kayamanan at lumabas mula sa siwang ng kawalan, ay nakita si Luis na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, papalapit kay Severin. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng uling, madilim at nakakatakot. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na pamimilit na nagmumula kay Rinold ay nagparamdam sa mga tao na parang nakaharap sila sa langit at lupa. Nagdilim ang langit sa kanyang harapan, at nabasag ang lupa para sa kanya. Si Luis ang unang nakaramdam ng aura. Malaki ang ipinagbago ng buong mukha niya, at nanginginig ang tono ng boses niya, na nagpapakita ng pagkataranta. Supreme. Supreme Paragon. Para maramdaman niya, isang tagapagtatanim ng Royal Paragon, na parang nahaharap siya sa isang mabigat na kaaway, at para maharangan ang nakapalibot na espasyo, sa palagay ni Luis, tiyak na ito ang kapangyarihan ng Supreme Paragon. Sa kasalukuyan, si Oscar, ang pinakamalakas na tao sa South Sky, ay nasa level 7 Royal Paragon pa lamang. Narinig niya ang sinabi ni Rinold. Kung pagsasama-samahin, walang duda na ang matandang lalaking may pilak na buhok sa harap niya ay mula sa Grandi Uno Sacred Land. Nakaramdam ng panginginig si Luis. Ang dahilan kung bakit niya inatake si Severin ay para saktan si Severin bago pa ito lumaki. Determinado siyang makipagtulungan kay Jason para patayin si Severin bago pa man makariyak ang Grandi Uno Sacred Land. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagantay ng ganito kabilis ang Grandi Uno Sacred Land. Kakabalik pa lang ni Severin mula sa Starry Sky Battle Space,
Ngunit ang mga tao mula sa Grandi Uno Sacred Land ay dumating na mula sa Middle Bridge. Sa sandaling ito, labis na nawalan ng pag-asa si Lewis. Alam niya na ang presensya ng Supreme Paragon ay hindi lamang nangangahulugan na ang ideya ng pagpatay kay Severin ay masisira, kundi ang mga steel ay magdurusa rin sa isang sakuna. Tobias, tumakbo ka. Natauhan si Lewis at malungkot na ngumiti at sinabi sa espiritual na kamalayan ni Tobias na ilang milya ang layo. Nabulag ako, natatakot akong magdudulot ako ng kapahamakan sa mga steel sa pagkakataong ito, at ikaw ang magiging pinuno ng mga steel mula ngayon. Kasabay nito, mabilis niyang hinubad ang singsing na pangkalawakan sa kanyang daliri, itinaas ang kanyang kamay, at binalot ito sa pakete ng espiritual na liwanag. Inilipat niya ang posisyon ng ulo ng mga steel kay Tobias sa ere. Ilang milya ang layo, namumula ang mga mata ni Tobias nang makuha niya ang singsing pangkalawakan. Tumingin siya ng may gulat at pagiging tamad. Ang biglaang paglitaw ng Supreme Paragon ay nagpasabi kay Lewis ng kanyang testamento. Malinaw na naramdaman ni Lewis na wala na siyang pag-asa pang mabuhay. Nang makita ito, namuo ang mga luha ni Tobias at tumango ng may halong emosyon. Kasabay nito, si Jason, na nakikipaglaban kay Oscar sa kabilang panig, ay tumingin kay Reynold na lumalabas mula sa siwang ng kawalan. Biglang nanindigan ang mga balahibo sa buong katawan niya, at mukhang nahaharap siya sa isang mabigat na kalaban. Napansin din ni Oscar ang pagdating ni Reynold. Matapos makita ang bisita, biglang natuwa si Oscar. Hindi niya napigil ang matawa at sinabing, "Kuya Reynold, nandito ka na sa wakas." Si Oscar ay dating disipulo ng Grandi Uno Sacred Land, kaya natural lang nakilala niya ang mga tagapaglingkod ng Grandi Uno Sacred Land at nakilala niya si Reynold. Akala niya noong una ay magpapadala lamang ng mga elder ang Middlebridge Sacred Land pagkatapos bumalik ni Severin sa sekta. Kaya, nang batiin niya si Severin kanina, hindi niya binantayan si Jason at ang iba pa, at nabigla siya. Nagsanib puwersa ang dalawang Royal Paragon. Bagamat ang kanyang cultivation ang pinakamalakas sa South Sky at mayroon siyang cultivation ng Level 7 Royal Paragon, mahirap pa rin para sa kanya na talunin sina Jason at Lewis sa maikling panahon. Sa partikular, hindi siya hinabol ng dalawa. Sa halip, kinorner nila si Severin, kaya't napigilan siya ni Jason. Lumingon si Lewis at inatake si Severin. Mas lalo pang kinabahan si Oscar dahil dito. Malapit nang mamatay si Severin sa harap niya. Mabuti na lang at dumating si Reynold sa sandaling ito. Nang makita si Reynold na naglalakad palabas ng siwang sa kawalan, nakahinga ng maluwag si Oscar. Tumanggo si Reynold kay Oscar, at pagkatapos ay humarap kay Severin. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagsang-ayon nang makita niyang kayang tiisin ni Severin ang ilang pag-atake ng Royal Paragon. Pagkatapos ay tumingin si Reynold kay Lewis, na nasa harap ni Severin, at nakita niya itong marahang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang kanyang mga daliri sa mga kuko patungo sa kawalan. Sa isang iglap, mayroong isang di nakikitang puwersa na nagsara sa espasyo sa paligid ni Lewis, at pagkatapos ay hinawakan siya sa leeg na parang manok. Dinala si Lewis sa harap ni Reynold. "Patikim mo sa akin ang maliliit mong pandaraya. Paano mo nagawang magsalita ng pabaya at subukang patayin ang disipulo ng Sacred Land ko?" Ngumisi si Reynold at inabot si Lewis. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kulay ng langit, na parang galit ang Diyos. Sumisiksik ang maitim na ulap, at kulog na malakas ang kulog. Sumabog ang mga nakasisilaw na liwanag ng diwata mula sa daliri ni Reynold, naging isang fingerprint na may taas na halos 10 talampakan, at pinasabog ang katawan ni Lewis na parang daga na dinudurog hanggang mamatay. Ang kaluluwa ng makapangyarihang Royal Paragon na iyon ay nadurog sa isang iglap na parang porselana. Si Lewis, na napakayabang ngayon, ay namatay sa isang kisap mata. Sa pasukan ng daanan ng kawalan, pinanood ni Severin ang pagbagsak ni Lewis. Bigla niyang naramdaman ang paglaho ng Royal Paragon na parang alon mula sa kanyang katawan. Binuka niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim ng sariwang hangin ng may kasakiman, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang tingin kay Reynold sa ere. Naramdaman niya ang enerhiya ni Reynold na parang hurno ng langit at lupa, hindi mabilang na mga prinsipyo ng mga batas na nakapalibot sa kanyang katawan,
at ang kanyang buong katawan ay napuno ng umaagos na immortal na liwanag at banal na kinang. Biglang lumiit ang mga pilikmata ni Severin, at gulat niyang sabi. Ang kapangyarihan ng Supreme Paragon. Nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki sa harap niya, batay sa reaksyon ni Oscar kanina lang. Walang duda na ang matandang lalaki ay ang elder ng Middlebridge Sacred Land, isang makapangyarihang lalaki sa kaharian ng Supreme Paragon. Ang pagdating ni Rinold at ang pagbagsak ni Lewis ay nagdulot ng kaguluhan sa larangan. Ilang Royal Paragon na nanunood ng labanan mula sa malayo, tulad ni Roman, Cicely at iba pa, ay nakaramdam ng pagtibok ng kanilang mga puso matapos makitang mamatay si Lewis sa isang kisap mata. Kasing dali lang ng pagdurog ng isang insekto para sa Supreme Paragon ang pagpatay sa Royal Paragon. Nang makabalik sa kanilang katinoan, agad nilang binuhat ang kanilang mga disipulo nang walang pag-aalinlangan at umalis. Natatakot sila na papatayin din sila ng galit na si Rinold.